gusto nilang mapanagot ang riding in tandem dito sa kanilang attack dog. And that's okay. Kailangan naman talaga managot yon. Baka malaman pa nga natin sa tamang investigasyon na si Boss Bangag pala, yung Boss Bangag nila ang nag-utos. Yan ang Boss B nila, si Bangag. Kasi ginastos ang pera ng bayan, kaya dapat si Bangag ay bitayin yan. Pag dumating ang panahon, retroactive dapat ang bitay. Gitay dapat yan si Bangag at si Satanas sa lahat ng pangbababoy. Huwag ka mag-alala, Satanas. Diba? Huwag ka mag-alala. May panahon din para sa inyong mga hayop kayo at yung mga perang ninakaw ninyo, okay, mababawi rin yan ng taong bayan. Ang nasa likod ng pagpatay sa political blogger si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa PNP, matibay na ang kaso laban sa dalawang natukoy na suspect. Pero kumakala pa sila ng mga ebidensya para malaman ang eksaktong motibo ng mga salarin. Kabilang pa rin sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman ang pagpatay sa pagsuporta ni Alicia kay Pangulong Bongbong Marcos. Diyan pa nga lamang mga reaction update PH, may kinalaman daw sa pagsuporta dito kay Bobong Marcos Jr. Anong pinapalabaso nila? Madali lang kung yan intindihin mga kabdate. Mukhang idinadawit na naman ho nila. Etong sino? Si BP Sara, kasi nga na mga kabdate, trial na ho na itong si BP Sara. Tapos alam naman ho natin, takot yung administrasyon ngayon sa 2028 presidential election dahil nga wala ho silang pantapat dyan. Ngayon, isang sindikato raw at mga kabdate, narinig ho natin malinaw na malinaw. Malinaw pa ho sa sikat ng araw, mga ka-update, na may kinalaman daw ho sa pagsuporta kay Bongbong Marcos Jr. Yung mga nakaraang balita, mga nakaraang araw, mga ka-update, sinabi na yung gumawa niyan, yung di umano, yung kanyang kalib-in partner na, kung hindi ko tayo nagkakamali, mga ka-update, pulis, dahil nga itong si Mima Alicia, sinisiraan daw itong former na kalib-in partner niya. Yan daw ho yung, ayan yung naging, yung naging balita, naging kwento. Meron din hong naging sinabi, mga ka-update, na nagka-onsehan daw sa sahod. O yung mga alam nyo na, pinapasahod natin. Bakit tayo nagpapasahod? Kasi nga taxpayer tayo. Sino ba yung nagpapasahod sa mga yan? Ay mga ka-update yung mga trolls ho kasi ni Ngagba. Diba? Nakita nyo naman ho yung mga litrato na itong kumalat sa social media. Nandiyan si Auntie Claire, nandiyan si Risa, nandiyan si Erwin Tulpo. Diba? Kompleto ho sila dyan sa burol na itong si Mima Alicia. Diyan pa lamang mga ka-update, talaga naman nakakapagduda na. Tapos saan ho idadawit? Ayan, sindikato at sa mga Duterte. Kaya mga ka-update, hindi na ho natin pahahabaan itong ating intro. Kung bago lang ho sa ating channel, likes and shares and subscribe lamang malagi tuloy. Sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react dito dahil hindi lang itong si Mima Alicia yung pag-usapan natin. Dito kasi mga ka-update, meron na hong nagsabi kung sino si Boss B, ang utak nitong si political vlogger na Alicia. Yung mga kabdin, nakakatawa ito kasi marami na daw nalalaman itong si Mima Alicia. Kaya yun, manahimik ka na muna. Kaya mga kabdin, rekta na ho tayo. Yes, hi, hello mga palangga. Nagbabalik tayo. Alright. Ano ba to? Yeah. So nagbabalik tayo mga kababayan. Sa tingin ninyo, tukoy na ba si Boss B? Ay, ba't halimas yan? Halimaw. Labo taga mata natin. Halimaw sa Garapungan. Alright. Baguhin natin si Halimaw sa Garapon. Okay. So kahapon, mga kababayan, tukoy na natin halimas. Teka lang, ayusin ko lang to. Halimas. Instead of halimaw. Okay, halimaw. Mga halimaw, mga ngetpa. Okay, so this is it. Okay. So, yung kanilang trolls, di ba, na nagurgur at patuloy na iniimbestigahan ng Bangag administration, binibigyan ng highlight ng media, at kahapon, pumunta si Clarissa Taratara, pumunta si Virus, at pumunta yung, nakita ko si Aboy, pumunta doon. Okay, yan kasi sila yung mga in charge ng trolls.
Okay, yan ang bangag administration. May trolls talaga sila. So, di ba, yung unang lumabas na mayroong pag-aaway sila, allegedly sa hatian ng pera, ng 2.5 million, yung mga unang lumabas, mga kababayan, at ito daw ay, ang pera, ay galing kay Boss B. Okay? So, tukoy na natin kung sino si Boss B. Di ba? Wala nang iba kundi yung bangag. Imagine ninyo, ulit-ulitin natin. Ang mga Pinklawan, Pulawan, dahil nagsanib pwersa na sila, di ba? Nag-release ng statement, okay, na sinasabi ni, ano pangalan ni Bilatra? Si Virus, okay? Si Ontivirus na parang tuyot na tuyot ng itsura. Di ba? Sa sobrang kakakaayo niya, yung itsura ni Virus talagang sobrang tuyot. Okay, mukhang walang jer-jer, kaya ganon. Okay? So, pumunta siya doon at si Clarissa Taratara, di ba, na nagpapaabot, mabait daw yung kanilang trolls. Siyempre, para sa kanila, mabait yun. Tagasunod ng mga kasinungalingan nila eh. Tagasunod sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Paninirang puri. Tapos, nalaman natin, di ba? So, ano daw, breadwinner. Kaya dapat to irespeto natin. Kasi mabuting tao, wow! Mabuting tao. Pero kung makapagpakalat ng kasinungalingan laban sa akin, laban kay Day Sara, ay parang nalagpasan niya pa si Satanas sa impyerno. Okay? So ngayon, mga kababayan, okay, itong si Bigatla, ito, ayan, pumunta siya dyan, nagsulat-sulat ang, alam nyo, ito lang ayan, nagpunta siya dyan sa libing na ginastusan ng pera ninyo, pera ng bayan. Yes, fake news peddler talaga yun. Number one. Ang sabi ni Virus, lubos, sabi niya, mga kaayo, hindi, wala yung kaayo, lubos na nakikiramay sa mga mahal sa buhay ni Halimaw sa Garapon. Kaysa niyo po ako sa pagtawag ng hustisya. Ang ganitong trahedya ay hindi dapat mangyayari kahit kanino pa. Halimaw sa Garapon, maraming salamat sa iyong suporta. May you rest in hell. Alright? Mga kababayan, okay? Malinaw sa sikat ng araw kung sino si Boss B. Si Boss Bangag nila. Okay? Pera-pera talaga to. Imagine mo, sabi ko nga, random vlogger, kung wala silang, ang dami ng mga vlogger na namatay. Hindi lang, mga artista. Sino yung, sino yung mga vlogger recently? Not political vlogger. Sino yung mga namatay na, let's say, mas maraming following na ang tinatopic ay hindi politika? Hindi ba pinupuntahan ni Bangag yun, ni Boss B, ni Boss Bangag? Si Bangag ang nagbibigay ng pondo sa mga Bangag trolls. Alright? Nandoon ang DICT. Kilala ko yung mga hilatsa ng mga yon. Okay? Yung si Lloyd Cadena is ano naman yon. Nung nagurgur yun is hindi pa si Bangag yung hindi pa si Bangag yung presidente. Kukumpara lang natin na hindi pinupuntahan ni Bangag, okay, yung mga vloggers or mga journalist, diba? O yung mga sundalo natin. Yung mga sundalo, nabibigyan ba ng gantong atensyon? Libreng kabaong? Binibigyan ba ng libreng bulaklak or something? Wala. Kaya alam nyo na kung sino si Boss B. At napansin ko lang, nakatawa kay Princess Maui sa post niya, ang sosyongit talaga ng mga trolls ni Bangag. Alam ninyo, okay, nabubuhay kayo. Kayo mga trolls ni Bangag, nabubuhay kayo sa ninakaw sa kaban ng bayan, mga putang ina ninyong lahat. Okay? Ang pinapalamon nyo sa pamilya ninyo ay ninakaw sa kaban ng bayan. Kaya tignan ninyo, pinakapangit sa balat ng lupa ang inyong mga itsura, mukhang hindi naligo, mukha kayong mabaw, mukha kayong may tutuli, mukha kayong may luga, di ba? Ganun yung mga itsura ninyo. Kailangan nyo pang ipabaklas yung mga ilong ninyo, o magpabaklas kayo lahat ng ilong. Okay? Para magmukha kayong lalong halimaw. Right? Well, na-reveal na kahapon kung sino si Boss B.
Yung isang nget pa, na dilawang vlogger na nakagunon mukha niya, di ba? Nina, Nina. Malangkot ako, Mima! Mga ganun-ganun, di ba? Ang, my God, nakakasuka, nakapagbaliktad ng sikmura. Alright? So, yun yun. Malinaw sa sikat ng araw na kayo ang gumagastos, pera ng bayan ang gumastos sa burol ng kanilang troll. Ganda nun di ba? Burol ng kanilang troll. Bakit kamo? Saan ka nakakakita? Full force ang mga tauhan ni Bangag para sa kanilang trolls at anong ginagawa? Binigyan nila ng proteksyon. Ito, sige, tirahin mo si Sara, magpagawa ka ng kwento, gumawa ka ng kwento laban kay Maharlika. Hindi yan makakapunta dito. Protektado ka namin, magpakalat ka. Imagine, may nagsenda naman sa akin, meron pala siyang mga vlog in the past, na ginamit niya yung mga picture ko, pinagkitaan niya yung mga picture ko and everything, okay? Na kesyo, di ba sinabi ko si Bangag, na hindi ko sinabi, may authentication tayong Bangag. So nag-deflect sila, binalik pala sa akin yun na ako daw ay nagjo-jodic din. Excuse me. Excuse me, ang amo nyo ang adik. Right? At kayo mukhang kayong mga adik. So ngayon, dahil mga kababayan, sa ngalan ng salapi ng bayan, eto ngayon ang lalakas ng loob nilang, manira ng tao. Manira kay Inday Sara. Ako nararamdaman ko, itong mga to, may karma talaga eh. Kasi, hindi lang si Inday Sara yung tinitiran, lahat eh. Lahat na lang. Hindi natin alam kung saan manggagaling. Pero, ang investigation ng Bangag at tinututukan pati ng media, utos siya ng boss B nila, Boss Bangag. Nabigyan nyo ng highlight yung troll na yan. Kasi later on, iko-connect natin sa mga Duterte. Yan yung flow dun kanina ha. Sa sinasabi ni Tibag, ni Matibag, na ang mga Duterte daw, katulad ni Baste, okay, na yun, nag-present na naman sila nag-play na naman sila ng picture, ng video doon ni Baste, na sinabi ni Baste na isa lang naman ang ulo na kailangan natin. Talaga naman, pumantay lang ang paa ni Bangag, at ang ulo niya hindi na huminga, tapos na, yun ang kailangan ng bayan. So anyway, yung sinasabi ni Tibag, na ang mga Duterte ay ganito, ganyan, nagsispread daw ng rage. Okay? Tungkol doon sa sinabi ni Baste during the Rage Coalition speech niya, itong, I think that was April, na isa lang naman ang kailangan nating ulo, ganyan-ganyan. Mga kababayan, yung kanilang trolls, o yung troll na namatay, yun ay rage bait ang kanyang ginagawa. Magpapakalat siya ng kasinungalingan laban kay Day Sara, si PRRD ilagay sa garapon at siya ngayon ang ilagay sa garapon. Inuutusan yan o inutusan ng Bangag, magpakalat ka ng rage para ng galit, ng kasinungalingan para maggalit. Yun, i-clickbait mo sila eh. Galit na galit yung mga Duterte supporters, yun ang pupunta kayo, mumurahin engagement na yun. Alright? Pero ako, hindi ko siya pinapanood kasi nga hanggang sa kamatayan pala niya ay nantay niyang sagutin ko siya sa kanyang mga kasinungalingan. Pero yesterday napatunayan natin na ang boss B nila ay si Bangag at ang pera ng bayan. Boss Bayan. Okay? Boss o pera ng boss B. Boss nila si Bangag. Yap, isa siyang garapata, okay, na nadurog na. Alright? Ang sabi nila, masasama daw tayo dahil natutuwa pa tayo dahil kinukundina natin, hindi natin kinukundina yung paggurgur. Ang mga DDS, masasama ang ugali. Natutuwa sila pag may nabatay. Mga putang ina ninyo. Si Boss Binyo, si Bangag, ginugurgur niya araw-araw ang mga Pilipinong nagugutom. Ginugurgur niya ang kinabukasan ng mga taong nagkandamatay, kaliwat kanan ngayon ang krimen. Tapos magagalit kayo dahil may gumurgur dito sa troll nyo na hindi nyo nga alam na ang gumurgur dyan, baka mismo si Boss B. Tapos later on, what?
gagawa na naman na kayo ng kwento, pipit-pitin nyo yung itlog. Let's say, for example, ito, nakikita ko lang to na pwede nilang gawin. Pipit-pitin nila yung itlog nitong ex na kunya na binugbog daw siya at sasabihin, sabihin mo, umamin ka na inutusan ka ni Sarah. Yan, dyan iikot yan. Kasi bendalo na nga sila eh. Puro kaputaan yung ginagawa nila eh. Kasi yan ang nakikita kong flow ng investigation ng Task Force Halimaw sa Garapon. Okay? Meron na silang tinitignan lead doon sa ex or patungkol sa politika niya, ganyan. Walang mag-i-interest sa buhay niya. Hindi namin pinag-i-interesan ang katsipan niyang buhay, lalo na ang mga Duterte. Dahil kung pag-i-interesan ang buhay, kung gusto ng mga Duterte magpagurgur, dapat si Trillanes matagal ng gurgur. Dapat si De Lima, doon pa lang sa kulungan, gurgur na. Diba? Sino pa? Si Virus, yung mga rebelding mga kalawan, dapat gurgur na yung mga yan. Kung gustong manggugurgur ang mga Duterte. Etong Chipanga, na boba, ipagugurgur, sino siya para ipagurgur? Kaya ang gulo dyan, pwede yung si Boss Bangag nila eh, yung Boss Bangag nila. Marami yan sila eh. Pwede hindi natin alam. Okay? Na itong kanilang troll, hindi naman natin alam ang behind the scene, di ba? Pero kasi baka talagang tinarget siya sa Julo. Galit na galit o talagang kailangan siyang tudasin? Din sumisigaw kayo ngayon na magkaroon kami ng simpatya, mga yawa kayo. Magsimpatya dito sa walang hiyang ito. Nakitang-kita na ang Pulawan Dilawan ay nandoon. Pati si Matching, di ba? Mabuti daw, ito daw, ano sabi ni Virus? Ito daw yung mabuti daw itong si Halimaw dahil maganda yung mga sinasabi. Chuchuchucho, kita ninyo? Yung kababuyan, kasinungalingan, fake news peddler. Mabuti daw kasi inatasan ng mga bangag yung kanilang bangag trolls na atakihin si Inday Sara, si Maharlika para hindi na yan mag-expose. For 2 years, okay, may mga nag-send sa akin. The last 2 years, puro kasinungalingan ang pinagsasabi niya sa akin. Gumurgur, okay, mayroon pa doon, yun nga, nagpukpuk sa Cubao. mayroon pa siya nagsasabu, yung mga ganon. Gumagawa ng kwento. Kasi kung nasa Amerika siya o nasa Pilipinas ako, kakasuhan ko talaga siya. Dahil yun ay paninirang puri. Di ba? Pero dahil protektado siya ng mga bangag, nagpakalat siya ng mga kasinungalingan. Pati yung pagpapalaglag daw na kasinungalingan. Yung kasinungalingang pagpapalaglag. Right? Hindi lang siya, I just don't know, maybe hindi aware ang mga Duterte. Kasi pwede siyang kasuhan eh. Ng PRRD, ni Inday Sara. Kasi paninarang puri, kaso lang, nagkaroon na siya ng death penalty. Na-execute na bago pa siya kasuhan. So ang question, si Boss B ba ang nagpagurgur? Okay? Kasi putang ina, tignan nyo ha, saan ka makakita ng vlogger na walang nakakakilala unless na lang nung namatay siya, may brand new car, may Rolex, nagmamani spread, nagyayabang, at may paaral daw na 4 na kapatid at may anak, o di ba? Kayo nga dyan, mataas na siguro ang posisyon nyo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng kahit officer na kayo sa bangko, hindi nyo kaya bumili ng cash. Pwedeng hulugan, right? Di ba? So, yun. So, si Boss B ay tukoy na. Umamin na sila na taong bayan, taxpayers money ang gumasto sa burol, sa Kabaong, sa Bulaklak, sa pamasahe ng pamilya, o pati yung mga trolls doon na lumilipad kung saan man sila galing. Di ba? Ang papangit talaga ninyo, mukha kayo mga uhugin na lugain. Di ba? Wala kasing makuha ang bangag na administrasyon na tagapagtanggol nila na kusa. Ako lang nung unang panahon. Okay? Wala silang ginastos kasi kusang loob ko. 'Di ba? Complete package. Nung nilubog ko sila sa Kumunoy kung saan sila nababagay, wala nang gustong magtanggol sa kanila kundi mga pangit.
mga bayaran, binibenta ang kanilang kaluluwa, dugyot sa ngalan ng salapi. Wala kasing matinong maitsura man lang ang magtanggol sa kanila na may utak. Ang ginagawa nila, nag-hire sila ng ang mga bangag, dito ng troll farm, matagal na yan, naghanap sila ng mga uhugin, lugay na mga itsura para magpakalat. Murahin niyo si Marlica kasi yan yung pinakamalakas na nag-expose kay bangag. Kaya murahin niyo ng murahin. Sirain niyo ng sirain para masira ang credibility. Di ba? Para ma-distract niyo siya. Akala naman nila sasagutin ko yung mga kasinungalingan nila. Katulad ditong namatay na nailagay sa garapon. Halimaw sa garapon, nag-antay na lang siya hanggang sa kamatayan niya. Hindi ko siya sinagot. Diba? Ngayon, kailangan natin siya pag-usapan dahil kitang-kita ninyo, ginagastos ng pera ng bayan sa kanilang attack troll o attack dog. All expenses paid. At yan dapat ang isalaksak nyo sa utak ninyo na ganito kababoy si Bangag. Na dapat mawala na siya sa pwesto niyang hayop siya, pating asawa niyang kawatan, ang anak niyang demonyo na si Sandro, nakawatan dyan sa flood control, mawala na dapat sila. Kaya itong ginagawa nila sa impeachment, lahat ito pagko-cover up. Kitang-kita nyo nung namatay ang kanilang attack dog, ginagastos nila ang pera ng bayan sa mga attack dogs nila o troll nila, mga kababayan, sa mga mukhang lugain o mga lugain nilang mga trolls. Pera ng bayan, alam ko yan. Dahil ang kakilala ko dyan, yung isang baboy at yung, alam nyo na yon, na nagpaalam sa akin na babaliktad sila kasi nga walang pera sa mga Duterte. Yan ang totoo dahil hindi nagbabayad ng trolls ang mga Duterte. Kahit balikan nyo yung mga pinagsasabi nung bumaliktad. Wala man lang daw binibigay ang mga Duterte sa kanya. Kailangan ng gamot, kailangan ng pang-upa, kailangan ng ganyan. Kasi kakasuhan ni Lisa Tanas, kaya babaliktad na lang. Totoo na wala talagang pera sa mga Duterte. Hindi ka nila pipilitin kung magsasalita ka o hindi ka nila kukontakin o hindi ka nila re-recruitin o magsalita ka, ipagtanggol kita. Kasi ako mismo, hindi ako ni-recruit. Kahit naman kay Bangag hindi ako ni-recruit na ipagtanggol ko si Bangag. It just so happened na nakita ko ang kademonyuhan niya. So alam na alam ko yan dahil yung mga Bangag supporters, ako pa mismo ang nagbibigay ng pera sa mga putang inang yan. Hindi man lahat. Okay? Ako ang nagbibigay, pa konti-konti lang kahit wala akong pera dahil naaawa ako. Kasi nga, wala daw pera. Ano sabi sa akin nila in the past? Wala man lang tayong pera kay Inday, ganyan-ganyan, pinagtatanggol natin, ganyan-ganyan, di ba? Hindi pwedeng magtanggol ka, alright? Magtanggol ka at nag-expect ka ng pera. O, dun ka kay Bangag kasi nagbabayad sila eh. O, ano ang sinasabi ng mga Bangag trolls? Ayan, ano ang sinasabi ni Clarissa Taratara? O, ang Pangulo daw talaga, matulungin, ayan, talagang pag inorderan siya na asikasuhin itong libing itong burol ni, anong kanilang attack dog. Si selective. Pero ang kawawang mga supot na sundalo na ayaw manindigan, dinalaw ba kayo ni Bangag? Nakita niyo to, mga sir, mga ma'am? Yung attack dog nila, yung troll nila, all expenses paid, kabaong, pamasahe, may pakimkim pa. Pero ikaw na sundalo, namatay ang asawa mo, namatay ang pamilya mo, di ba? I mean, pamilya mo na sundalo. Okay? Ikaw na ang pamilya na sundalo, namatay ang asawa mo, hindi man lang binigyan ng libreng burol. O hindi man lang binigyan ng bonggang-bonggang kavaong or pakimkim or pakain. Right? Nakita nyo? Kaya ako sa inyo, manindigan kayo. Okay? And wag nyo nang antayin. Ito, wag nyo nang siyang paabutin sa 2028. Right? Yan. So,
alam niyo na kung sino si Boss B. Right? Kaya tuloy, nilagay nila sa garapon yung kanilang attack dog. Oh, sino ang naglagay sa kanya sa garapon? Hindi tayo natutuwa na may riding in tandem. Si Bangag ang natutuwa na may riding in tandem, mga kababayan. Kasi pinababayaan niya, kaya nakakamiss talaga ang panahon ni PRRD. Yan ang katotohanan, mga kababayan, dahil ang nanggugurgur ngayon, mga inosenteng tao. Right? Mga inosenteng kinawawa ng gobyernong ito. Kaliwat kanan, ang mga batang, may nakita ko, batang teenager, mga kababayan, bumibili lamang siya sa tindahan, inablot ang kanyang cellphone. So ito yon. Ito yung sitwasyon ninyo ngayon na paulit-ulit na inilalaban natin noon pa. Tapos sa isang attack dog nila, ganun na lang ang gastos. Katulad nito. Oh, ito, ipakita ko lang. Saglit lang to. Okay. Ito ngayon ang sitwasyon. Okay? Ayan. Nalulungkot sila dahil namatay yung kanilang attack dog ng riding in tandem daw. Diba? Ganyan-ganyan, kalulu, uy, nailagay sa garapon, si attack dog, da-da-da-da-da. Now what? Sorry. Here. Ito ang krimen. Itong pangyayari, mga kababayan. Here we go. Gusto ko lang namnamin nyo to. Okay? Namnamin nyo yan, ang pangyayari ngayon. Huli cam ang panghahablot ng cellphone sa isang dalagita habang bumibili ito sa isang tindahan pasado alas 7 ng gabi noong June 8 sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City. Sa CCTV footage, makikitang naghihintay ng kanyang binili ang minor de edad na biktima habang gumagamit ng cellphone. Maya-maya pa, isang lalaki ang lumapit mula sa kanyang likuran at bigla na lamang hinablot ang hawak nitong cellphone bago tumakbo. Tinangka pa siyang habulin ng biktima, ngunit agad na nakatakas ang sospek matapos sumakay sa motorsiklong minamaneho ng kanyang kasamahan. Sa update na inilabas noong hapon, Facebook account na naaresto na ang driver ng motorsiklong ginamit sa krimen. Nabawi rin ng mga Okay, anyway, mga kababayan, ito na to. otoridad ang cellphone. Okay, tignan natin kung may isang balita dito. So anyway, Ang panghahablot ng cellphone sa isang dalagita. yan yung mga nangyayari ngayon. Okay, here's another one. Here's another one. Ito July 16 lang to. Ito ba ang gusto nyo sa Bangag Administration? Yan. Walang pakialam sa inyo, July 16. Holdapan, gurguran, yan ba? Yan ba ang bumaba ang krimen? Nakita nyo, ayan, pinupukan. Yan na ngayon, malakas ang loob nilang nagnanakaw dahil walang panahon sa Bangag na panagutin ang mga hayop dito. Ayan, pinupukan, inagaw. Yan ba ang gusto nyo? You deserve that kind of life. Ayaw niyong manindigan. Nakita nyo sa restaurant. Okay, nakita nyo yan? Ganyan ang nangyayari ngayon sa inyo, kababayan. Dahil kay Bangag, ang lalakas nila ng loob. Ayan pa. Meron pa dito yung bata. May bata din na hinold up. So, mga kababayan, nakakalungkot talaga ang nangyayari dyan sa inyo sa Pilipinas kasi walang pakialam ang Bangag Administration kung hindi magnakaw ng magnakaw. Here's another one. Okay, here's another one. Here's another one. Come dito sa North Signal, Taguig City. Ang right Amin na yan po. Sige. Hindi mo bibigay po. huli cam dito Okay, alam ko na ang kwento niyan. Kukwento ko na sa inyo. Ang kwento niyan, nakipag-transaction yung bata, 21 years old, nagbabuy and sell, gustong kumita ng bata. So yung meet up nila, ayan, hinold up. May daldalang baril. Kaya mag-ingat kayo sa mga meet up na yan.
'Di ba? So walang pakialam sa inyo ang mga pulis. Walang pakialam sa inyo si Bangag, kaya talagang matira-matibay na ngayon sa Pilipinas. Then, gusto nilang mapanagot ang riding in tandem dito sa kanilang attack dog. And that's okay. Kailangan naman talaga managot yon. Baka malaman pa nga natin sa tamang investigasyon na si Boss Bangag pala, yung Boss Bangag nila ang nag-utos. For whatever reason, di ba? Pwedeng ganon. Then, eto, ang mga biktima natin na mga kawawang kababayan, wala garapalan na. Kasi nagre-reflect yan sa namumuno. Wala siyang pakialam dahil pinoprotektohan pa nila ang mga nanggugurgur. Di ba, binibaby nila nung panahon ni PRRD, may karapatan din daw mabuhay, yung mga addictus, yung mga pusher, lahat ng masasamang damo, di ba? Kaya yun ang binato nila kay PRRD. Anong sabi ni PRRD dyan? Ang konteksto, ayaw niya na ang mga inosente ang namamatay. Mas gusto niya ang mga nagugurgur, yung mga kriminal. Ano ba gusto niyo? Mamatay yung magurgur yung pamilya niyo? O itong mga hayop na itong mga riding in tandem na nagsimula noong panahon ni Jabnoy? Right? Yes, sabi ni Jack Sparrow, Bangag Marcos. So, sabi ko nga sa inyo mga palangga, kawawang-kawawa talaga kayo. Sayang Marcel, sayang ang dinobling sahod sa mga polis noong panahon ni PRRD kasi mga supot sila. Ngayon, magsasona-sona si Bangag. Ano na naman ang sasabihin ni Bangag? Sana hindi na siya magising. Sana ba mangungutin siya o ma-overdose siya para wala ng sona, tapos na. Masama ba ipagdasal yon? Hindi. Alam mo kung bakit? Kasi magnanakaw siya, masamang damo siya. Ano ang pagkakaiba sa sinasabi ko na pumantay na ang paa ni Bangag? Sa sinabi nung halimaw nila na ilagay si PRRD sa garapon. Okay? Si PRRD, andun kinidnap nila, pinakulong. Si Bangag, kaya wini-wish ng lahat na ma-overdose na para what? Matapos na ang problema nyo. Dahil ang krimen, kaliwat kanan. Ginugurgur na ang mga pamilya nyo. Pero hindi naman kayo nabibigyan ng libreng kabaong. Hindi kayo nabibigyan ng bulaklak galing sa PMS. Hindi kayo nabigyan ng mga pakain, pa-catering galing sa Princess. Okay? Sa Princess Charis nila na nasasangkot sa billion-bilyong flood control na in-expose ni Manong Chavez Singson dyan sa Ilocos Norte. Diba? So, ito yun. Ngayon, gagawin nila, ibibintang yung isang troll nila, binibintang sa INC. May nabasa ako, was it true? Sa INC daw, na ang gumurgur daw dito sa kanilang, sa kanilang troll, sa halimaw sa banga, o halimaw nila, mga kababayan, halimaw sa garapon, ay INC. Oh, sana kasuhan siya ng INC, ano? Sino ba mga nagsalita na yon? Right? Ako sa INC, kasuhan niya kasi pangbabalahura yun, pagbibintangan niya, ang INC na gumurgor. Yeah, shout out. Okay? Dapat kasuhan siya sa ganyan kasi sinungaling yun eh. Hindi ka pwede magbintang. Pero sigurado ko na ang kumukumpas sa kanila, si Boss Bangag. Diba? Kunyari, concerned sila dahil namatay yung kanilang attack. Well, concerned talaga sila sa kanilang attack dog. Pero wala silang concern sa kahirapan na araw-araw dinadanas ninyo mga kababayan. Right? Tapos ano sasabihin ni Bangag? Hindi daw siya natutuwa dahil yung krimen na sunod-sunod. Hindi siya natutuwa, pero ano ginagawa niya? May ginagawa ba siyang aksyon? Wala siyang ginawa kundi mag-travel, magnakaw sa kaba ng bayan at mag-addict. Puro kajotahan lahat. Tapos sasabihin nila bumababa na yung crime rate. Based sa kanilang datos, fabricated datos na naman yon. Habang ini-enjoy ni Sara Duterte ang 58%, was it 58, mga kababayan? Yeah? Na trust rating
Si Bangag ay 58. Okay? Si Bangag ay sinusuka ng taong bayan. Habang nagsusunog sila ng 25 million or so, more than that, sa impeachment ng Maleta Gang, nanggugurgur ang mga Pilipino sa kahirapan sa buhay, sa baha, paulit-ulit na lang tayo. Diba? Diyos ko, may nag-send sa akin ng picture, ang ingit pa talaga nila, oh. Sino ba tong mga pangit na ito? Nakapilter na, pangit pa rin. Huwag natin sila ipakita. My God. Ang papangit nila. Yucks. Pakita na natin yung itsura nila. Tingnan natin, papakita natin. Gusto niyo makita yung ang papangit ng vlogger nila? Tingnan natin mo. Tingnan. Para natin, hindi ko to kilala yung mga mukha. Diyos ko po, tingnan mo mga itsura. Oh my God. Parang junggoy. Oh, tingnan mo mga itsura, oh. Parang mga riding in tandem. Parang sila yung mga riding. Hindi kaya ito yung mga riding in tandem? Ew. Sino yung mga yan? Oh. Yuck! Sino to? Overfilter. Oh my God. Ew! Kadire. Ang papangit. Oh, ito mga trolls nila. Oh, tapos si ano. Oh my God. Okay, ito kailangan na magparetoke ng ilong. Bigyan nyo. Bangag. Oh my goodness. Nakapilter na to, ah. Oh, ito si ano, di mo, si Chucky. Tingnan natin, Kadiri. Oh my gosh. Oh, ano to? Oh, ito kasi yung pinaglalamayan nila ngayon, no? Oh. Nakakatloka? Iya, nakakasuka. Meron pa pinakita, may sinend sa atin dito. Teka lang. May sinend sa atin dito. Ah, ito. Ah, ito pa. Oh my God! Kadiri! Yaks! Mga troll nila, nakakatakot yung mukha. Wala na kasi silang makuhang matino. Kadiri ang mga itsura nila. Saan ba ito galing? Sa banga? Oh. Sino ba itong mga to? Parang mga riding in tandem. Ito, mukhang ito yung pinuno ng riding in tandem. Oh. Tiyan mo, walang filter si Clarissa Tara-Tara. Ganyan pala itsura mo, Clarissa. Oh, yan itsura mo. Oh, para kang pinuno ng riding in tandem eh. Kadiri, no? Ang ingit pa talaga nila. Oh my God. No wonder. Oh, ito pa, sino to? May nag-send sa akin, kayo talaga. Ano to? Nagpatotoo, nagtestimonya. Parang natutubol na yung mga to eh. Ay, nako. Nakadiri talaga, oh. Okay. Ang ganda naman ito. Ang ganda ko naman dito. Ayan, oh. Ang ganda ko, oh. May nakatala akong picture. Ewan ko saan niya. Anyway, mga kababayan. Ay, ito. Ito pa, oh. Ayan, oh. Walang filter si Kaayo, oh. May nag-send sa akin, oh. Parang inaagnas na. Hoy, Kaayo, ito palang itsura mo. Magpa-botox ka nga, oh. Ang daming linya, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hudas. Ay, nako, ang ingay. Bakit ganun mga itsura ninyo? Para kayong pinulot sa, nuno sa punso. Para kayong pinulot sa pusali. Di ba? Ganyan na nga yung mga itsura ninyo. Di ba? Troll na troll pa ang datingan ninyo. Right? Oh, sinong boss niyo? Si Barney? Si Boss B ba? Si Barney? Aha. Sino? Bakit nga pala yung nakagat ng aso, yung 200, yung kumamal ng 200,000 na wala yung kagat ng aso doon ah. Yung nakagat ng aso. Yeah, I know. Yun yung pagkakaiba ko sa kanila. Okay? Unang-una, ang pagkakaiba ng mga nagtatanggol kay PRRD, hindi bayad. Kaya laging sinasabi sa inyo, pag sumuporta kayo sa tao, huwag kayong mag-expect na bibigyan kayo ng pera. Kasi hindi yan suporta. Ibig sabihin yan, bebenta nyo kaluluwa nyo. Right? Yan ang katotohanan. Kasi ako, kahit sinuportahan ko sila Bangag, ang pabalik-balik ko sa Pilipinas, pera ko. Personal ko. Never ako nanghingi sa mga yan. Kaya wala silang maibato sa akin. Ganon din tayo, di ba? Support ako kay PRRD noon pa,
hindi niya ako inutusan, ba't naman ako manghingi sa kanya? At di naman natin gawain yon. So wag tayo mag-expect kasi ang kapalit ng support natin ay maaayos o maiaayos ang bayan natin. Hindi personal, kundi ang ating mga kababayan. Di ba? Noong panahon ni PRRD, umuwi ako doon sa Pilipinas, sa dyan, na naranasan ko na talaga namang may pagbabago sa airport pa lang. Pero ngayon, ano ngayon? May pagbabago. Dumami ng dumami ang riding in tandem. Bumabaha every time na lang umulan at hindi bumababa ang tubig kasi walang flood control, walang mga drainage dahil ninanakaw ng mga hinayupak. Yan ang nangyayari sa inyo. Kaya suportahan ko si Sara Duterte kasi sa taas ng trust rating niya at sa ginagawa niya, mga kababayan, sa ginagawa niya ngayon, makikita mo na talagang nasa tama siyang landas. Alam niyo, may kwento ko lang, no, nung pumunta ako sa Europe. Oy, UK, ang aking mga palangga sa United Kingdom. Andan si VP Sara sa July 25. Kita-kits! Di ba? Sana nandyan ako, no? Kaso lang, nasa, ako ngayon eh, nasa disyerto. Alright? Ngayon, mga kababayan, okay, eto ngayon, ang kwento ko kay Inday Sara, sa mga Duterte. Nung sa Europa, talagang mahal na mahal sila ng tao. Yung mga nag-aaway lang, yung mga supporter, syempre, yung mga demonyo na feeling ewan, pero hayaan mo na yon. Tapos na yon. Yung iba, nalaman na nila, natama si Maharlika, so that's it. Alright? So talagang bayanihan, ganun kamahal ng tao. Si Inday Sara at mga Duterte. Na-witness ko talaga yan. Si Bangag, kailangan pa magbayad ng tao para kunyari may nagmamahal sa kanya. Yeah. Puntahan niyo aking Maharlika Boljacan o si June Digamo, nandoon yung information. Nasa UK si Inday sa July 25. I believe nandiyan na sa United Kingdom ngayon. Ay, sa Europe ngayon. Yun ang pagkakaiba ng mga Duterte. Kaya let's say, wag kayong kailangan ba pag may mga, dahil supportado ka o supportado mo ang mga Duterte, dapat yung mga milestone mo sa buhay nandoon ng mga Duterte? Yan kasi narrative ng mga pangit, ng mga bayarang trolls ni Bangag. Right? Ang sinasabi nila, talagang mabait ang Pangulong Bangag. Kaya tignan nyo, yung isang vlogger pinuntahan, Julul. Kaya ginastosan ni Bangag dahil si Bangag ang dahilan kung bakit nagurgur yan. Hindi naman ganyan yan dati. Hindi yan matapang. Ang sabi pa nga niyan, idol kita, Maharlika, ganyan-ganyan, gagayahin po kita, ganyan-ganyan. Yung nakapalo sa akin, alam nyo yan, dahil tinulungan ko yung demonyitang halimaw sa garapon. Tas nagbago. So ang dahilan kung bakit nagurgur yan, huwag niyong sisihin ng riding in tandem. Ang Bangag dahil pinasahan nila ng mga kasinungalingang istorya. Di ba? Kaya sila galit na galit sila Bangag noon dahil wala silang maitapat. Kaya hinar yan si Clarissa Castro at ito, hinar nila yung mga trolls nila para magpakalat ng kasinungalingan laban kay Sara Duterte. Imagine, ako, hindi naman ako politiko. Nagpakalat sila, gumurgor ng tao si Maharlika, nagpokpok sa Cubao, nag-addict, ganyan-ganyan. Yung mga binabato nila, yung mga Bangag ang gumagawa. Hindi ko sila pinatulan dahil ba't ko naman sila papatulan? Puro kasinungalingan, di ba? Pero nung inilabas ko ang pulburon video, nataranta silang lahat. Kasi totoo. So nag-hire sila ngayon ng mga trolls para atakin si Maharlika everyday. Sabihin nyo, gawan nyo ng kwento. Si Maharlika ay gumurgor, ganito, ganyan, ganon. Para sirain nyo yung kanyang focus. Kaso lang, para akong kabayo. Na ang target ko, eto, mga adik, mga kawatan. Diba? Yes, boss butod, pwede din. Okay. Yes, mga kapalangga. Wait. Okay, information na. Okay, information natin sa UK. Saan ba to? A gathering at Marble Arch
W1H7EJ London. Alright? For your attendance, ayan na, mayroon information dito. Sa Marlica Buljacan senior ko, ito screenshot nyo na lang sa nagtatanong. Ayan. Anyway, mag-enjoy kayo dyan sa Europa. Sabi, nag-advise ka pa how to be a vlogger sa kanya, sabi ni Garlando. Oh, yeah. Di ba? Ang sabi ko lang, magsabi ka ng katotohanan, pero nagpakalat ng kasinungalingan. Ang pwedeng sisihin dyan, alam mo ko, ano expect pa sa magulang niya? Mukhang talagang mahirap ang itsura. 'Di ba? Mukhang mahirap ang buhay na wala nang magawa, wala lang magawa yung, kasi kailangan nilang kumain and everything. Kaya wala rin silang magawa dahil siguro kagustuhan ng kanilang anak, na magpakalat ng kasinungalingan. Right? Kaya ang dapat sisihin diyan sa kamatayan niya, huwag nyo kaming sisisihin, nalalatutuwa kami. Ang sisihin nyo si Boss Buli, si Boss Butod, si Boss Bangag, si Boss Bayot. Yaan, dahil pinidan nyo ng kasinungalingan. Diba? Dahilan kung bakit siya, well, I don't know. Ang sabi nga ng PNP ay pwede rin sa anggulo ng kanyang live-in partner o dating ka-live-in. Yan ang katotohanan, mga kababayan. Kaya siya nagkaganyan dahil binigyan ng proteksyon. Tuwang-tuwa sila nung nilait nila si PRRD, nagpakalat ng kasinungalingan tungkol kay Inday Sara at sino-sino pa ba ang mga tinira niya, nagpakalat ng kasinungalingan. Kung magmumura ka lang, that may reason yung pagmumura mo. Like ako, nagmumura din ako. Pero yung gagawa ka ng kwento na para kang halimaw, yung kasama niyang isang retokada, nasaan na yan? Diba? Bakit di sila magkasama nung gabing yon? Sayang, ano? Sayang, sana nag-party kayo sa Jim Pierre, no? Right? Yung mga ilong nyo, dapat inaagnas na ngayon. Diba? Ang lalakas ng loob. May nakita pa akong video. Ang lalakas mang lait, pero ang lalakas ng lait, mga pangit. Kung hindi pa nilagyan ng toast look yung mga ilong nila, hindi pa sila nagmukhang tao, mukhang limaw pa rin naman sila. Diba? Yan ang boss B nila, si Bangag. Kasi ginastos ang pera ng bayan, kaya dapat si Bangag ay bitayin yan. Pag dumating ang panahon, retroactive dapat ang bitay, gitay dapat yan si Bangag at si Satanas sa lahat ng pangbababoy. Huwag ka mag-alala, Satanas. Diba? Huwag ka mag-alala. May panahon din para sa inyong mga hayop kayo at yung mga perang ninakaw ninyo, okay, mababawi rin yan ng taong bayan. Ang sabi ni Gorgosoro, pwede ba si Boss Ben? Boss Ben, unfiltered. Kumusta na yun? Hindi ba sumasagot? Si Ben Tungaw? Yes, nget pa talaga itong si Bangag at si Satanas. Nag-insomnia, ano daw? So yung pungak, nawala na. Ano si pungak? Ano, kumusta na? Natuwa ba kayo dahil nailagay sa garapon ang inyong troll? Ipagpatuloy nyo ang inyong mga kasinungalingan at mag-away-away kayo para kayo na mismo ang magsilid-siliran sa garapon. Wala na kaming gagawin, manonood na lang kami. Right? Sabi ni Eloy Macros, parehong maangot. Oo nga, itsura maangot. Ano yung maangot? Manghet pa. Maangot. Sabi ni Elsie, naka-Rolex, naka-condo at car dahil sa pambabalahura. Talaga may condo. Hindi, may bahay yata. So, yun ang sinasabi natin. Alam nyo, we're not perfect in this world, pero kung mamamatay ka, kung magugurgur ka, kayong mga trolls, bakit kailangan bukas? Bakit hindi ngayon din? Kung magugurgur ka sa mundong ito, sisiguraduhin mo na hindi hahalakak yung tao. Right? Sa mundo natin, no, ng mga sa vlogging world, dito sa social media, dahil kilala na tayo, di ba? So pag nagurgur tayo, meron talagang matutuwa. Okay? May matutuwa, may demonyo talaga kasi lalo pag kilala ka. Lalo na pag si Bangag ang magurgur, maraming magpapalit yun. It's the same thing with PRRD. Buhay pa si PRRD, gusto na nilang ilagay sa garapon.
Oh, sila ang nauna sa garapon. 'Di ba? Si Bangag, pinakidnap si PRRD. Kulang na nga lang, gugurgurin ni Bangag si PRRD at saka si Satanas. Right? Yeah. Kaya malakas ang loob kasi protektado. Nakita nyo ngayon, alam nyo na kung sino ang kanyang boss. Tapos, pinupuri nila, na daw, ano to, what do you call it? Ito daw yung nakikipaglaban sa katotohanan. Oh my goodness, anong katotohanan pinaglalaban niya? Pinaglalaban na yung Bangag niyang amo, puro kasinungalingan. Right? Favorite daw ni Zor, si Ben Tungao. Oh, nag-iisip na ngayon kung paano rumesbak. Nag-iisip ka na ba, Ben? Kung paano ka rumesbak? O baka masilip ko rin ang immigration mo? Di ba? Citizen ka ba? Nag-citizen ba yan? Hindi ko alam eh. Siya ba ay citizen Tungao? Okay, hindi pa kita kasi na ano eh. Pero wala naman akong time sa'yo. Hindi naman ako investigative chuchu. Okay? Kaya wala akong time mag-imbestiga sa'yo. Ikaw lang naman yun ng hamon. Di ba? Titignan kita dyan, yung mga kaso mo. Di ba? Yung si Tungao. Ang hilig niyong manakot. Ang hilig niyang manakot. Akala naman natatakot ako. Pero ako hindi ako magtsatsagang imbestigahan ka. For what? Okay? Dahil hindi ka naman taong gobyerno. Ba't kita pagtsatsagaan? Okay? Ang gusto ko, ang winarningan ko lang si Amy Marcos na ipapalit. You know? Napapalitan siya according to my puting ahas. Huwag ka mag-alala, Bento nga, wala akong time sa'yo para paimbestigahan ka. Pero ikaw magpapaimbestiga ka about me. Bakit hindi mo kaya paimbestigahan yung kapatid mo, lahat yung mga flood control? Bigla na naman kitang naalala. Bakit hindi mo kaya ilaban ng dinaya ka ng Bangag administration o ni George Garcia? By the way, just to connect, dahil si Kiko Matching nakapasok, di ba? Naging senador, si Bam Aquino naging senador. Baka ikaw ang nanalo kasi mas sikat ka, di ba? Sabi mo, mas marami kang, you know, ikaw ay total na ikaw ay sinadyang dayain o hindi pinasok. O bakit di mo pa-imbestigan yun lang naman, Ben Tumbling o Ben Tungao. Okay, ngayon yung salta kong Tungao, ginagaya-gaya na naman ng mga ng mga ugalaga trolls. Okay, wala kasi silang sariling vocabulary. Hindi sila marunong sa mga jargons. Okay, kaya gaya-gaya lang yung mga nget pa na to, mga Tungao. But anyway, Ben Tungao, dapat nga magkakampi tayo eh. Dapat magkakampi tayo dahil sabi mo, di ba, yung mga kapatid mo, hindi ka tulpo, bidag ko. Di ba, sabi mo? Bakit hindi mo pinaglalaban ng taong bayan? Ngayon, gusto mo pang gamitin yung pera mo para imbestigahan yung mga kaso ko, gago. Taong gobyerno ba ako? Bakit hindi mo imbestigahan? I-expose si Liza Tanas at si Bangag sa mga flood control. Right, Tungao? Ba't hindi mo gawin yan? Kakaloka. Okay? Kaya zero ka na sa balota. Okay? Zero ka na, gago. Imagine mo ako papaimbestigahan mo. Bakit? Ano ba ninakaw ko? Nagnakaw ba ako sa kaban ng bayan? Yung kapatid mo, yung si George Garcia, ba't hindi mo paimbestigahan na Mandaraya? Yun ang sabi mo, eh. Hindi ka pinasok eh. Si Amy ang pinalusot. TUNGA-WK or TNGA Tanga. Do gago. Ay ambot sa imo, Ben. Ay ambot sa imo, Tungao. Nakakatawa yung accent mo. My goodness. Saan mo kinuha? Hinablot mo ba sa kanal? Di ba? Tapos yung kapatid mo, pare-pareho kayong mga siraulo, may mga saltik yata kayo eh, no? Para kayong mga gago feeling, trying hard. Mr. Chair, Your Honor, nagamodulate pa ang hayop. Magnanakaw na ng accent na bali-balik ko, magnanakaw pa ng identity. Magnanakaw pa ng, sino pa yung kapatid niya? Magnanakaw pa ng kipay. Pero alam mo, ang lungkot, no? Alam mo ang lungkot ng bayan natin. Pinamumunuan tayo ng magnanakaw ng identity, magnanakaw ng bilat. Kita nyo naman, di ba? O, mga talawan, mga sinungaling. Poor talaga ang Philippines, mga palangga.
Sabi ni Hermes, patis. Ang ganda na sana palangga, Hermes ang pangalan mo, tapos naging patis yung apelyido mo. Bumagsak tuloy yung value ng Hermes. Just kidding. Maharlika, sinabihan ko, bakit kapag mayaman lang ang dadalhin na Senado at ang mahirap ay segregated ba ang batas sa Pilipinas? Ang alin palangga? Well, mga kababayan, palangga, ano talaga? Wala nga nang hustisya sa Pilipinas. End of story. Bendalo na nga sila. Yeah. So ngayon, makialam kayo, sumali kayo, may mga pagtitipon sa araw ng SONA ng mga bangag. Kumbinsin nyo, yung 20,000 na pulis, okay, na imbis na nagbantay sa SONA ni Bangag, maraming riding in tandem na mga hold up. Kasi may pinanood akong, anong show yun? Yung mga pulis, yung mga authorities, tinuturo pa nila, nagkaroon sila ng parang mock training na kapag hinold up ka daw ng riding in tandem, ito ang gagawin mo, ganyan-ganyan, tapos ibigay mo na lang daw yung bag mo. Nag-demo pa. Parang ini-encourage pa nila, okay, riding in tandem, ang hold up kayo ng mga hold up, tapos ang tinuturo sa taong bayan, na ibigay nyo na lang daw yung pera ninyo. Hindi kaya ang mga polis o sindikato ang mga nagra-riding in tandem para mag-hold up? Sino nakapanood sa inyo nun? Sa isang morning show, dinidemo kung paano mang-bratatatatat yung riding in tandem, manuntok. Tapos ito daw gagawin mo, yumuko ka, lumayo ka, ibigay mo yung bag mo. Goodbye. Kita mo, imbis na turuan kung paano mag-report, mag-self-defense o ilagyan ng mga nakatoka mga pulis sa bawat kanto kung saan man. Imbis, sa unang hirit yon. Nakita nyo yon? Nakakaloka, di ba? Nagulat ako. Sabi ko, tangina, may training na kung paano mang-hold up. Sila mismo, tinuturuan nila. So, ini-encourage nila na yung mga riding in tandem o yung mga hold-uppers na mang-hold up ng mga hold up kasi tinuturuan nila yung taong bayan na ibigay na lang yung kanilang mga bag at mga cellphone. And this is only sa Bangag administration, mga kababayan. Si Palangga, napanood niya. Di ba? So, si Maribel. Nakakagalit. Kasi si Bangag. Tiyan mo, na marami nakanood, di ba? Nakita niyo yun din ba yung iniisip ninyo? Ini-encourage yung mga riding in tandem na ito. Pag ito mga riding in tandem na to, pag tinutukan kayo, ibigay nyo na yung cellphone nyo, ibigay nyo na lang yung gamit niyo. Huwag na kayong lumaban daw kasi mahalaga ang buhay. May punto, pero hindi mo dapat ini-encourage. Hindi ba dapat ang gobyerno ang magbigay ng solusyon na mga hayop kayong mga kung ako ang presidente, katulad ni PRRD, mga jutang genius kayo, mga riding in tandem. O order talaga ako. Dalhin nyo lahat ng riding in tandem sa akin. Kung ako presidente, ganito, galang ko ng Carino. Hi, PNP and AFP. Lahat ng mga riding in tandem, dalhin nyo sa office ko. Pagkakapihin ko sila. One time, big time. Isa lang. Yun na yung last nilang kape. Right? Paano matakot siya mga yan? Sa halip, tinuturuan ng bangag na gobyerno na ang mga riding in tandem, parang shout out sa mga riding in tandem, sige na, mag-hold up kayo ng mga hold up. Kasi tinuturuan na namin ang taong bayan na ibigay na lang yung cellphone. Ibigay na lang yung bag. Parang nangyayari dyan sa flood control na wag na kayong magreklamo. Tiisin nyo na yung baha. Tiisin nyo na yung mataas ang presyo. Magpakabangag na lang yung mga anak ninyo. Nakita ako dyan, although naman di siya bago, pero talamak na yung mga nagra-rugby na mga bata. Sa Quiapo, sa Divisoria, may nakita niyo ba yon? Yung mga batang nagra-rugby? Nasa tabi ng mga magulang nila. Ito ba yung gusto nyo? Well, yun talaga gusto nyo. Pinoprotektahan ni Marcos Jr. ang mga kriminal. Dahil sila mismo ang kriminal. Sila mismo ang magnanakaw, ang hold-upper, scammer, lahat sila. Yan ang katotohanan. Malungkot na katotohanan, pero yan, pag hindi kayo kumilos, pag hindi nyo pinatalsik si Bangag at si Liza Tanas, ang pera nyo mapupunta sa troll silang mga pangit. Gusto nyo ba yon? Nagtatrabaho ka sa opisina, ang ganda-ganda mo, nagbabayad ka ng tax,
Tapos ang milyon-milyon nyo, ibabayad lang sa trolls, pambili nila ng kotse, at pambahay, at pangretoke nila ng mga ilong. Okay lang sa inyo? Then, ang mga resources ng mga embahada, Thailand, Singapore, Amerika, Europa, ginagamit ng mga kamag-anak at mga amiga ni Liza Tanas, hatid sundo sila sa airport, galing ang pera ninyo, gamit ang pera ninyo, tapos pag pumunta kayo sa embassy na displaced kayo or inapi kayo ng inyong mga amo, di ba? Walang tinutulong sa inyo. Or nilalagay lang kayo dyan sa isang tabi or bahala kayo sa buhay nyo. Pero ang resources ng mga embahada ay binibigay. Pinangrerenta ng mga van, ng mga Mercedes para sunduin ang mga putang ina. Ito, hayop kayo. Lahat kayo. Ikaw, Jojo Demonyo. Ikaw, hayop ka. Nakilala kita. 10 ng mga kasamahan ninyo. Mga artistang vlogger na hindi naman marunong umarte. Ewan ko, hindi naman siya artista. Parang artista na rin. Ang putang ina ninyo, kapal ng mukha nyo. Hindi na kayo nakontento dyan? Pasayaw-sayaw, di naman bagay. Hi guys! Mga putang ina. Hindi naman kayo bagay, nag-iinarte kayo. Diba? Umarte ka na ayon sa ano mo, sa galaw mo. Tapos ang punto, okay, fine. Wala na akong pakialam. Kung umarte ka, kung pakis ka, kung hindi ka marunong, boba ka or whatever, bobo o boba ka. Pero pwede ba? Huwag nyo nang pakialaman ang pondo ng mga embahada. Huwag nyo nang istorbohin yung mga nagtatrabaho dyan dahil yung mga yan, busy. Yung iba hindi naman busy. Ang sinasabi ko lang yung mga matitino. Lalo na dyan sa Saudi. Diba? Kawawa yung ating mga kababayan dyan. Saan pa ba ang maraming kawawa? Sa Saudi, Middle East. I mean, sa Middle East, diba? Yeah, kawawa talaga. Kawawa talaga ang bayan. Kaya dapat talaga matanggal na si Bangag. You have to act now or else malulubog kayo everyday sa baha ng kahirapan. Kawawa kayo, the reason why ini-impeach na si Inday Sara, dahil si Inday Sara ay nagsalita din na ang mga tao ay kinakain na lang asin ang ulam. Wala na ngang ulam minsan, walang kanin eh. Diba? Ipinaglaban kayo ni Sara Duterte. Nakita nyo naman sa pamunuan ng tatay niya, anong gusto nyo? Kayo ang magurgor o yung mga kriminal na mga adik? Mas gusto ko na yung mga adiktos na mga kawatan ang mategi. Diba? Kesa naman sa mga pamilya nyo, tatay nyo, diba? Kapatid nyo na takot ngayon dahil yan lang ang pwede nyong trabahuin, angkas or what? Angkas or taxi driver. Walang pakialam sa atin si Marcos kasi nagiganti siya sa mga tao. Trauma sa kanya yung nangyari sa kanila ng 1980s. Kaya higantihan nyo. Kailangan nyo silang patalsikin. Sobrang, sabi ko nga, alam mo, everyday tayo nag-uusap dito mga kababayan, daan-daan na nga ito mga pinagsasabi natin. Paulit-ulit na lang minsan yung mga points of view natin, pero kasi paulit-ulit yung mga pagnanakaw nila. Since 2022, nung ako ay binoljak ko silang lahat, ito ang mga pinasabog natin, pagnanakaw nila, smuggling, hoarding, lahat, pag-a-appoint. Imagine niyo, the reason why, malakas ang loob ni Bangag na walang black and white na inappoint ng special envoy si Michael Ma. At inappoint niya ang asawa ni Gonzaga na Amerikano, si Paul Soriano. Babalikan natin sila lahat pag nag-change of government. Kakasuhan natin ginagawa nila kay Senator Cayetano, yung tungkol dyan sa ano na yan, sa SEA Games, ano na yan, issue na yan, 2019. Babalikan natin sa pwede talagang makulong later on o mabitay si Bangag at si Satanas. Nung inappoint nila ang asawa ni Tony Gonzaga na tinanggal nila later dahil ako rin nag-expose nun, di ba? Amerikano yun at labag sa batas. Ipinagmamalaki nun ang kanyang blue passport. Kunyari, zero ang sweldo. Ay, no, piso ang sweldo for the whole year. You know that story, di ba? Nasangkot na sa mga anomalya doon sa 50 million budget ba sa tourism. Remember that? Ako nag-expose sa inyo nun. Kaya doon pa lang, bendalo na si Bangag.
at si Satanas. Di ba? Ang pag-appoint kay Michael Ma, walang black and white, walang appointing paper whatsoever, walang panunumpa. Bend the law. Yung pag-fabricate ng crime kay distressed mother, kay Sheena, sa utos ni Satanas, bend the law na silang lahat. Well, yung pagpakidnap kay PRRD, kay Senator Bato, lahat yung nangyari po sa Congress, ay sa Senate, naputukan lahat. Kaya nagkaroon ng change of President, what do you call it? Senate President. Alam nyo na yung storya na yan. May bumaliktad na Judas, si Kilay kasi takot na makulong sila. May nagpakulong na Jinggoy Estrada kasi nanindigan. Right? So, ano pang kailangan ninyong gawin? Naduduwag lang ba kayo? Or nag-aantay lang kayo ng tamang panahon? Right? Ay, nako. Madam Arlica, meron ngayong rider scare sa Pinas, pero ni isang ward ay wala yatang one rider party list congressman na si Rog Gutierrez. Oo nga, oh. 'Di ba? Yung mga riders natatakot sila, may mga karatula sila sa kanilang helmet. Huwag niyo po akong gurgurin. May pinapaaral po akong anak, buntis po yung anak ko. Sinyalis yan na palpak ang gobyerno. At yung one rider party list na yan, na Gutierrez na yan, walang, based on your comment, Bega, ayun na nga. Ay maletagang yung hayop na yan eh. What do you expect? This is your country now. Talamak ang bansa ninyo. Talamak ang ang holdapan, death threat, ano pa ba? Recently, di ba, yung sa China, di ba, naalala nyo, kagabi yata yun? Okay, ano yung ano nyo dito? Ito, may papakita tayo. Ang sabi ng ulit, yung, ito na. Ang sabi ng mga balita na nakaraan, ang Pilipinas or tayo, ang ating Coast Guard ay kaawa-awa, ay inapi. Ano sabi ko sa inyo, hindi natin alam kung anong konteksto ng video. Sino ang unang sumugod? Na dapat wala talagang nag-aaway din sa West Philippine Sea or sa Ayungin Shoal na yan kasi dapat diplomatic approach. Dahil nga ayaw pumayag ng China unless na lang kung magsiga-sigaan talaga tayo, bangbangin na natin sila. Ganun na yung solusyon eh. Hindi ka pwedeng salta ka ng salta. Ano yung China? Ganito-ganon ang bubuli. Pwede, lusubin nyo na. Yun lang naman ang solusyon eh. Mali ba ako? Kung hindi kayang lusubin, ano gagawin? Diplomasya. Pero kung kaya mong ipadala bangag ang mga Navy na ang bitbit na baril ay paltik. Okay? Ganun na gawin mo. Ito ang storya naman ng China. Sabi ko, I'm not siding sa China, but here we go. Ito pala yun. Kasi ang pinakita lang doon ng mga reporters, ng media, yung naghahampasan na. Pero ito yung sasabi ng China. O, ayan daw yung Pilipinas. O, ito yung... 菲律宾小艇，这里是中国海警，请与我保持安全距离，否则由此引发后果由你一切承担。 O, nilusto. 离开，离开，让步，走。 O, kita nyo. O, pumunta sila. O, nagpaluan. 菲律宾小艇，请立，这是中国海警，请立即离开，请立即离开。 O. 否则由此引 Susunod 发后 kasi 果 kayo 由 ang 你承 bibigo 担。 eh, tsaka kay Bahag eh. 菲律宾小艇，我是法中国海 Kita 警。 nyo? Basta tama talaga ako. Nasaan yung buong video? Alright? Gano'n yan sa China. Okay, my point of view here. Ano ang nakasulat dyan, mga kababayan? Ang nakasulat dyan, sa inyo natin, may statement yan eh. Okay? The China Coast Guard has urged the Philippines to immediately stop infringements, provocation, and groundless hype after Philippine personnel from an illegally grounded vessel aggressively harassed a small CCG patrol boat near China's Renai Yao on Monday.
At around 9 a.m. On July 20, two rubber boats from the grounded Philippine ship LT-57 rapidly approached the CCG patrol boat, which was conducting routine patrols in a dangerous manner and rammed it despite repeated clear warnings according to CCG statement. The Philippine side also maliciously struck Chinese law enforcement officers with oars, poles, and other tools during the incident, the CCG said. In response, the CCG took measure including verbal warnings, narinig natin kanina yan, verbal maneuvers, and reciprocal countermeasures to stabilize the situation, exercising maximum restraint and acting in accordance with relevant laws and regulations. After the incident, the Philippine side distorted facts and made false accusations against China, which the CCG said was a blatant reversal of right and wrong. Binaliktad nga ang katotohanan. The CCG stressed that it will continue to carry out rights protection and law enforcement operations in accordance with the law in the Nansha Kundao, including Ren Ayao and adjacent waters, and firmly safeguard national territorial sovereignty and maritime rights and interest. Paga muna natin uli bago natin ano yun. Ay, 菲律宾响铃，这里是中国海警。 Okay. Tingnan muna natin. Bago ako kasi may comment dyan eh na 菲律宾响铃，这里是中国海警，请与我保持安全距离， ready to 否则 kill. 由此以后后果由你一切承担。 Ang Philippine Navy, para may magamit na optics. 离开，离开，等我，走。 Kita nyo, oh? 菲律宾响铃， Wala silang baril, di siya 这里是中国海 nagbaril. 警，请立即离开，请立即离开， Dapat nagbabangbangan na lang sila, 否 oh. 则由此以后后果 Ayun, 由 sabi, 你 come, 承担。 come, come. 菲律宾响铃，这里是中国海警。 Diba? Stop. May warning eh. Okay, here's my point of view. May nakbasa ang comment, I think kay Attorney Levido, Labaligod. Alright? No, legit yan. Na nasa, hindi ko alam, na yung China daw, yung boat na yan, in the first place, wala sila dapat doon. Sa area kung nandoon sila. Okay, fine, granting na yung China ay nandoon. Okay, alam naman natin na may dispute yan. Nagkakainitan. Ayaw nga pumayag ng China, ayaw din pumayag ng Pilipinas. Inilalaban natin yung arbitral award na sinasabi ng UNCLOS. Bakit ka lulusob ng gano'n na para ka magpapakamatay? Na alam mo na hindi naman kaya ng Pilipinas na back-upan kayong mga Navy. 'Di ba? Inuutusan lang kayo ng ni Gibo, 'di ba? Oh. Yan ang katotohanan. Ayan, Zoro, nauna na kitang nakagurgur ako ng isa. Going back, mga kababayan. Bakit, 'di ba? Sige, mali na ako. Siyempre, hindi natin kinakabalan ng China. Hindi nga tayo pwede makipag-away, 'di ba? Diplomasya nga, 'di ba? Granting na, kasi hindi ko alam, hindi ko na ma-explain kung saan ang tubig natin. Malay ko kung nasaan part sila, although doon yung boat, nakikita natin, very malapit. Dinidispute nga na nila, kumbaga, disputed yung area na yan eh. 'Di ba? Gusto maputulan ng daliri ang gagong Navy. 'Di ba nakita ninyo? Gusto pala ng Navy na lumuso, bakit wala kayong armas? Bakit palo-paluan lang? Dapat tuluyan ang gusto nyo ng gyera. Nagbratatatatat na kayong ganon, di ba? Para magkagulo na, dahil yun yung gusto ninyo eh. Kasi mga kababayan, ganito kasi yung tao, no? I'm talking about yung nagkakagulo na tao. Kunyari, kapitbahay. Magkapitbahay tayo. Di ba? Yung isa ay aggressive. Ako, diplomasya. Ayaw ko makipag-away. Pero syempre, iba-ibang senaryo yan eh. Di ba? Nagkaroon tayo ng dispute dyan sa boundary natin. No, parang mainit. In China, sabi, basta ang sinabi yata na, parang stop, something like that. Ang gagawin ko, alam ko hindi ko kaya dahil yung kapitbahay ko walang hiya eh. May mga armas or whatsoever, may mga baril, ganon. Alam ko hindi ko kayang makipag-away sa kanya. Magiging diplomatic ako.
Huwag tayong mag-away. Pwede ba? Ganito, ganyan, ganyan, ganon, ganon, ganon. Unless na lang, na sa kabila ng pakikipag-usap mo, ay babangbangin ka. That's another story. But, etong pinag-uusapan na dyan na white tuloy na West Philippine Sea na yan, mga kababayan, alam naman natin, ayaw nga pumayag ng China eh. The only thing, sa tingin nyo ba, paano natin makuha yan? Ha? Anyone? Yeah, sabi ni Bangag, friends to all, enemy to none. I know, sabi ni PRRD. Si PRRD pala, friends to all, and enemy to none. Exactly. Si Bangag naman, you know, enemy to all, friends to none. Baliktad. Anyway, the ultimate solution para mai-assert natin yung right na yan na sinasabi nila, ay na sinasabi ng UNCLOS na meron tayong karapatan dyan sa area na yan, yes, the cooking dad. Through war. Pero hanggat hindi natin kaya, diplomasya. Bakit nakita nyo sa video, lumulusob yung Navy? Alam nyo naman ang implication nito kung gagawin nyo yun, di ba? Hindi naman aggressive yung China eh. Sila yung sabi ko nga, granting na, well, disputed water nga yan eh. Sila yung lumusob, talagang parang willing sila to gurgur. Kung willing pala kayong gumurgur, nagdala kayo ng mga matataas na kalibre. At tinodas nyo na sila. Then, kapalakpakan kayo ni Gibo. Papalakpakan kayo ni Bangag, then antayin nyo, lulusubin na tayo dyan. Right? Wala nga. Tama naman, walang mananalo sa bangbangan na yan. Wala, zero, unless na kaya ninyo. At walang nangyayari ngayon sa Amerika and Iran. Right? Hanggat hindi natin kaya na makipagbangbangan, hindi dapat ganyan ang asal ng Navy. Hindi ka pwedeng matapang yan. Palakpakan natin yung Navy. Ang galing. Ipinaglalaban ang taong bayan. Ang West Philippine Sea pala. Dahil sinasakop yung ating katubigan, ang mga isda na lumalangoy. Ang mga isda na lumalangoy. Dapat ipasok sa bila. Anyway, bibig ko na naman. Ba't ganun pa man, mga kababayan? Ito ay utos sa kanila ni Bangag at ni Gibo para mukhang masama yung China. Totoo. Silang lumusob eh. Kung galit pala kayo sa China, bakit hinahayaan yung i-appoint ni Satanas at ni Bangag si Michael Ma? Galit pala kayo sa China, palayasin nyo lahat ng mga Chinese sa Binondo. At sa lahat ng Pilipino, lahat ng parte ng Pilipinas. Huwag niyong papasukin ang Chinese sa Pilipinas. Huwag niyong bigyan ng free visa, chuchu-chuchu. Galit pala kayo sa China eh. Di isaran nyo, kung galit kayo sa China, huwag na kayo makipag-business transaction. End of story. Galit ka sa kapitbahay mo, bakit ka makikipag-usap? Right? Putulin mo na lahat ng transaction. Trade. Everything, cut, tanggalin mo yung embassy, tapauwiin ng mga Pilipino sa Pilipinas, lahat cut, everything, then declare whatever. Hindi kaya, di ba? Hindi pwede. Kasi, hindi natin kaya at tama, walang nananalo sa giyera. So, diplomasya. Utang ina, inutusan to mga Navy na to para magkaroon ng optics. Tapos ang una yung ipapalabas na pinalo nung mga Coast Guard. Hindi na, di ba sabi ko sa inyo kagabi, hindi pa natin alam yung istorya. Kung sino ang nauna sa kanila. Tama gid ako. Tama gid ang kutob natin, di ba? Yes, Inday Lods, hindi nga kaya ng Pilipinas. Kaya nga ano gagawin natin? Makiusap. Dahil lahat ng bagay sa mundo nagagawa na may mga diplomasya. Katulad nga ng Amerika at sa Iran, di ba? They're trying to be what? Mag-usap, nag-ceasefire, nag-usap, hindi nagkasundo, Tayo hindi natin kaya eh.
paano natin makayanan? Yung mga sundalo nyo gutom. Mga sundalo, talawan. Dahil imbes na si Bangag, ang Unggoy at si Kiko Junggoy, ang inyong patalsikin lahat yung mga hayop na yan, ayan na naman tayo, nagnakaw ng pera, flood control, mali-maleta, bago kayo sana makipagbangbangan sa China, ang mga adiktos ng inuuna ninyo. Yes, peace talks, diplomatic channel, whatever. Sabi ko nga, hindi tayo pwede makipagpaluan. Sa video na yon, nakikita natin na ang nag-provoke ay Pilipinas. When it comes to physical. Hindi natin alam na kung dumaan lang yung Chinese vessel doon, dahil pareho nga silang nagagwardyahan doon, di ba? Hindi natin alam. Di ba pareho sila doon, na nakatenga sila doon, nagbabanggaan sila, nagbabantayan sila, baka yung isa lumusot, yung isa lumusot. Pero pwede naman sila mag-usap. Pag hindi kaya, military diplomacy na lang, sabi ni Garlando. Ayun na nga. So, mali yung ginawa ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard. Kasi yan ang utos ni Gibo. Gumawa kayo ng eksena. Para kunyari, aping-api tayo. Mga puwis, tinawag na tayong Junggoy. Si Kiko, umaalma. Hindi daw siya Junggoy. Diba? Tapos nag-instigate sila na magalit tayo mga Pilipino sa China dahil tinawag tayo lahat unggoy. Pero hindi ganun yung konteksto. Ang tinawag ng China Daily, ang mga Junggoy, yung mga iilang politiko. Yan yun, mga kababayan. Anyway, ay nako, ambot. Ay, my God. 1 hour and 18 minutes sa tayo. Are you kidding me? My God, akala ko maiksi pa lang tayo, di ba? Manindigan kayo sa araw ng